So ito yung accusation ng nito ni Zaldico kina PBBM, 'di ba? Ulitin ko lang, sabi niya rito si President Marcos ang nagutos ng 100 billion pesos 100 billion peso budget insertions. Yan, sabi niya, nagsimula ito nung tumawag si Amina Pangandaman sa akin noong nagsimula ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ng Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Wow. Now, ito yung mga sinasabi niyang dokumento, okay, ng insertion. So, kanina tinignan ko tong mga to kasi may pangalan daw eh. Apparently, wala man ako nakita mga pangalan dito ng tao. Pangalan lang po ng mga lugar, yung nakalista dito. Yan. Pare-pareho yan. Kaya lang, meron akong napansin ho ditong kakaiba. Eto po, mamaya ka na. Eto ho, Office of the President. Ito po ay 2025. Ito yung proposed 2025 budget, ha? Oh. Yung pondo ng pang 2026 ay ngayon pa lamang pinag-uusapan. Pero ano to? Bakit may nakalagay na magkano to? 5 billion? 5,405,000,000 petots na pondo para sa 2026 ASEAN meeting. Ang totoo, Zaldico, ano ba nasa utak mo? Kasi dapat ang pondo para sa ASEAN Summit and Meetings in 2026 ay ihahanda ito sa ngayong 2025 para sa 2026. Hindi sa 2024 at gagamitin ng pera sa 2026. Are you out of your mind? 'Di ba? Dito pa lang dito ko nagulat kanina sa isang to. Sabi ko, talagang okay lang ba kayo? Bakit 2026 ito? Oh, hindi pwedeng sabihin typo error 'yan. Ito pa. National Housing Authority Comprehensive and Integrated Housing Program, Resettlement Program for ISF yung informal settlers ito affected by the Supreme Court's mandamus to clean up the Manila Bay Area. Yung paikot ito from Cavite to Bulacan, Cavite, Bulacan, Navotas, Manila, pati yata Malabon. Yung mga nakatira sa tabing dagat ng Look ng Maynila or itong Manila Dibay. Yan. So para daw ito pondo dun sa pabahay. 1 bilyon. Yan. Ang alam ko may pondo na ritong nilaan ng Duterte administration. Minsan na-discuss namin ito. Nung kini-clean up drive kasi nga pinapa-restore na ng Presidente Duterte nung time niya ang Manila Bay ayon sa continuing mandamus na utos ng Korte Suprema ng 2028. Ito pa sa DICT. And then through DICT. Dito lang talaga ako nawindang. Bakit parang sobrang aga ninyo, 'di ba? So, although expected naman kasi sino ang susunod na magiging chairperson o host ng ASEAN. Kasi nga alphabetical order yun eh. Diba? Ito pa isang tanong ko rito sa mga to. Alin ito bang listahang ito, Zaldico, pinagnakawan nyo ba to? Ano purpose nito? Wala naman ditong nakalagay na itong ganitong pera, ito'y pinalagay ng Pangulo, yung pera, ganito kalaki yung halagang napuntang kickback sa kanya. Wala naman kayong ganong nakasulat dito eh. Wow. Basta nakalagay lang rito, ito yung sinasabi niya na bumubuo ng 100 billion na budget insertions. Now, nung tinignan ko naman po kung gaano po talaga ang total nito, and a person's accomplishment, yan. Tingnan nyo ha, kung ilang billion po ito. Nasa ano lang 18,768,000,000, 'di ba? 467,000.
pesos. O, nasaan yung, yung 182 o 180 mahigit? 120 mahigit. O, bigit ko mo lang 120 billion. Ito, ebidensya ni Saldico. Ang laki ng kulang. Di ba? Tama ba? 120. Hindi. 100 billion lang yun eh. O, mga nasa 80. O, di ba? Mahigit, 80 billion mahigit. Nasaan yun? O. Nasaan yung dokumento no? Nasaan yung mga papel nun? But eto lang. O. Ano yung magiging part 2 nito? Kukwento niya na ba? Paano nila to pinagnakawan? Tapos ibibintang naman niya kay PBBM, ibibintang niya sa ibang tao. Alang ya talaga kayo Ang habol nila dyan kasi, dala ngayon nito, maisalba siya. Para kung sakali yung nalalabi na mga araw na mapakinggan ito ng mga tao, 2 days prior to November 16 rally, maglabasan ng taong bayan sa kalye sa paniniwala na totoo ito. Alam niyo, palagay ko mas dapat nga po ang taong bayan, speaking of rally, mag-rally tayo. Dapat nga nag-rally tayo noong panahon ni Duterte. Nung inadmit niya na hindi niya kaya. Di ba? Kasi ang yabang niya nung kampanya pero mabait ang mga Pilipino, pinagbigyan. Tapos, nitong kalaunan na ng termino niya, 2020, inamin niya na talamak ang korupsyon sa DPWH. Yung ghost projects, walang delivery, pero tunaw ang pera. Di ba? Pina-forge yung mga documents. Nasaan ang taong bayan? Hindi tayo nag-rally. Walang Iglesia ni Kristong nag-rally. Walang Iglesia ni Kristong sumigaw ng accountability. Dahil kami nag-endorso sa iyo, Digong. Kaya dapat maging tapat ka sa bayan. Pero nasaan ang mga rallyista? Silence means yes. Pagdating sa korupsyon, silence means approval. Ay, nako. Diba?